Okay, so sa ating mga torpedoes and aficionados, inyo po ba akong na-miss ang inyong online love guru? No? At syempre ito, nagbabalik na po ang ating Radyo Bar. So, ang ating kwento ngayon ay isang forbidden campus romance. Ni Sir at ni Miss President's Lister. Aray ko. No? Ano kaya ang kwento ito? Dear DJ RJ Guapito at sa buong HJ Barkada. Magandang gabi po sa inyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Scarlett. Ako po ay isang consistent president's lister sa aming university. Ba matalino? At proud akong sabihing scholar ako sa aming paaralan. Noon pa man ay very competitive na ako sa school. And I didn't let even my relationships ruin it. Kumbaga, if gusto ng guy to keep me as their girlfriend, they must understand that I am a busy woman. And mas priority ko ang studies ko. Pero, hindi ko akalain na kung kailan nasa senior year na ako, doon ko pa mararanasan ang madistract dahil sa pag-ibig. Hindi ko maintindihan itong kapalaran. Ano itong nararamdaman? Ako naguguluhan. Di inaasahang pagtatagpo. Pag-ibig na ba ito? Kung nasan ka naroon ako, pagkakatao'y naglalaro. Puso sa puso ang nag-uusap. Puso sa puso ang nagtatakda. Ikaw at ako, tayo nga bang dalawa ang nakatadhana? Ngunit bakit ganito? Kailangang magkalayo. Dapat bang may lumuhan? Kung tunay ang pagsinta. Puso sa puso ang nag-uusap. Puso sa puso ang nagtatakda. Ikaw at ako, tayo nga bang dalawa ang nakatadhana? Panahon na lang ang magsasabi kung ika'y muling makakapiling. Tuloy pa rin na maniniwala na tayo'y magkikita pa. Dahil puso sa puso ang nag-uusap. Puso sa puso ang nagtatakda. Ikaw at ako, tayong dalawa
Para sa pagpapatuloy ng ating Forbidden Campus Romance. Kakahiwalay ko pa lang sa ex ko noon. At kabubukas lang ng bagong semester nang makilala ko si Sir Chester. Professor ko sa isang subject. Nasa middle age na siya, pero medyo bata pang tignan. Kahit sa almost 2 decades ang agwat ng edad namin, so medyo malayo. Sa unang araw pa lang ng klase namin, namanghana ako sa husay niyang mag-discuss ng lessons. Kahit na medyo boring ng kaunti, marami namang akong natututunan sa kanya. I found him mysterious and interesting dahil unang-una mukha siyang matalino at mabait, pero mukhang suplado. At may pagka-stricto, pero kung mukhang suplado, kaya makipagay sa mga Gen Z na tulad ko. Ito siguro ang dahilan bakit naging magaan ang loob ko sa kanya. Kasi gustong-gusto kong makasama ang mga taong marami akong natututunan. Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalag. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita, pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangi ay di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo, bihang mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ilinihip pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo, bihang mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihip pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Gusto kita, pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangi ay di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo, bihang mo, ako'y iyong-iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita.
close ni Sir Chester nang malaman kong siya pala ang founder at advisor ng isang student organization sa aming university, kung saan ako ang isa sa mataas na officer. Dahil sa involvement namin sa organization, mas lalo pa kaming naging close. Sapagkat para kay Sir Chester, baby daw niya ang organization namin. At mahalaga para sa kanya na magpatuloy ang aming adhikain na makatulong sa mga kapwa ko estudyante. Naging madalas ang paglabas-labas namin ni Sir Chester after class. Kasi nga, pinag-uusapan namin kung paano mapapaganda ang status ng aming organization. Hanggang sa dumating na sa point na maging mga bagay na wala nang kinalaman sa organization ay pinag-uusapan na rin namin. Kahit mga personal challenges na kinakaharap namin. Magaling na advisor si Sir Chester. Siya ang nagiging guide ko sa iba't ibang aspeto ng buhay ko. Pader na nasasandalan ko at nagpaprotekta sa akin sa pagharap ko sa mga hamon bilang isang graduating student. Ito na naman ang puso ko, tumitipok-tipok at mayroong pinupulong. Tila mayroong natarama, umiibig na yata sa'yo, sinta. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di nagpipiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. At kung mayroon kang natarama, sana'y huwag nang itago, sinta. Pag-ibig na wagas ang alay sa'yo, pangako ko sa'yo'y hindi maglalaho. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di nagbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo sana ako, sinta. Mahal kita, walang iba. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. Kaya't sana'y pakinggan mo, ako ay di nagbibiro. Sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwala
ko sinta, mahal kita. Walang iba sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal kita, walang iba. Paniwalaan mo, sana ko sinta. Mahal kita, walang iba sa puso ko'y walang katulad mo. Mahal ko. Kahit malaki ang paghanga ko kay Sir Chester, guarded pa rin ako. I put on boundaries kahit na nahihirapan ako, lalo na nung mga panahong tila ba nararamdaman ko na nagkakagusto na rin siya sa akin. Pero hindi lang siya umaamin. Kasi may policy sa school na bawal magkaroon ng romantic relationship ang teacher at ang estudyante niya. Bukod kay Sir Chester, isa sa mga bagong classmate ko ang nagkaroon din ng interes sa akin. Halos hindi nagkakalayo ang edad namin at may pagkakatulad din sila ni Sir Chester. Although mas eskwela lang kasama si classmate. Siguro dahil Gen Z. Si Ambet ang pangalan niya. Dahil kay Ambet, unti-unting na-divert ang attention ko, lalo pat dumating si Ambet sa mga panahong dumadaan ako sa pagsubok. Dahil nawalan ng trabaho ang tatay ko at financially may problema kami. Lalapit sana ako noon at hihingi ng tulong kay Sir Chester. Pero nakarating sa akin ang balita na nagiging center of topic na pala kami ng mga marites sa campus. At nanganganib na mawala ng trabaho si Sir Chester. Dahil sa inaakala nga ng marami na may namamagitan sa aming dalawa ng professor ko. Masakit man sa akin pero dahil sa ayaw ko ng gulo at issue at dahil na rin sa nararamdaman kong nagsiselos na si Sir Chester kay Ambet dahil madalas niyang punahin ang pag-entertain ko sa classmate ko na nanliligaw sa akin, I decided to cut ties with my professor. Nang magsara ang semester, kahit na sa totoo lang masakit sa akin ito, at pinili ko na lang ang inaakala ko noon na lesser toxic na kasama na si Ambet. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin, masakit man sa damdamin, pilit pa rin titiisin mga lumipas na ligaya. Ang kahapong may pag-asa, mga pangarap na walang hanggan, ay naglaho paglisan mo, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Mga sandaling ikaya, kung ikaw ang siyang kasama, sana ay di na natapos pa, wala nang nais pang iba.
Sa gabi na aalala, nalulumbay pagkat wala ka. Ang yakap mo'y aking inaasam. Sana'y maulit pang uli, mahal ko. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Naghihirap man ang aking damdamin, nagmamahal pa rin sa'yo, giliw. Limutin man kita'y di ko magawa, hindi pa rin ako nagbabago. Ang pag-ibig ko sa'yo'y lagi mong kasama. Nabalitaan ko na nag-resign na pala si Sir Chester. At hindi ako basta-basta binitawan ni Sir Chester. Sinuyo niya ako ng ilang beses at ilang beses ding tinangkang kausapin. Wow. Lalo na nang mag-decide akong huwag nang tapusin ang term of office sa organization at mag-resign. Pero ako na mismo ang umiiwas at never nag-entertain any approach na mula sa kanya. Pero pinagtataka ko, bagamat naghahabol si Sir Chester sa akin, ay never siyang nagtapat ng pag-ibig sa akin. Wow. May tawag dito eh. Palaisipan tuloy sa akin kung nag-assume lang ba ako na may gusto siya sa akin o hindi ko talaga siya nabigyan ng pagkakataon na magtapat ng tunay niyang nararamdaman. Habang tumatagal, magkarelasyon kami ni Ambet, unti-unti kong nare-realize na hindi ko siya mahal. Ouch! Ano yan? Friends with benefits. Aray ko? Wrong choice? At nadala lang ako ng pagiging masayang kasama niya at ng pagtulong niya noong mga panahon sa kagipitan ko. Friends with benefits nga. Halos hindi ako makatulog sa gabi dahil iniisip ko, paano kung hindi ako umiiwas at natakot na panghuhusga ng iba? Paano kung pinagbigyan ko si Chester? Siya kaya ang true love ko? O ang true love na hindi ko pinagbuksan ng pinto na espesyal na lugar sa aking puso? Always thought that I could always find someone to take your place in me. I thought it would be easy, never thought that I would find it hard to leave it all behind. The times we got to spend together, it's not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last forever. It's not easy letting go, not when hearts are saying no. Can't we talk it out, 'cause it's no easy letting go. Loving you, I thought, was just a game that I can always play any day. But now it's so much harder, and I see your eyes, your tears are falling as you turn away from me. I called but you kept going. It's not easy letting go. Time just seemed to run so slow. Every night just seemed to last forever. It's not easy letting go, not when hearts are saying no. Can't we talk it out, 'cause it's no easy letting go. Whoa.
change and that I really love you. Love you. It's not easy letting go. Time just seems to run so slow. Every night just seems to last forever. It's not easy letting go. Not when hearts start saying no. Can't we talk it out? 'Cause it's no easy letting go. No, it's no easy letting go. So, nabalitaan ko na nag-resign na si Sir Chester sa university at nagtayo ng sarili niyang negosyo na matagal na niyang pinaplanong itayo. Actually, plinano niya itong itayo kasama ako. At madalas pa rin niya akong i-message about sa updates ng company kahit na wala naman na akong naiaambag dito. Sabi niya, ang pangarap ko raw ay konektado sa pangarap niya. Kaya handa siyang hintayin ako. Lagi siyang nagpapadala ng message sa akin kahit na hindi ko naman siya nire-replyan. At madalas pa nga binubura ko ang mga messages para hindi mabasa ni Ambet. Kaya lang, aaminin ko na nagselos ako ng patago nang mabalitaan kong nagiging okay na ulit si Sir Chester at ang ex-girlfriend niya. Pero sabi naman ng common friends, ayaw na ni Sir Chester sa ex niya at magkaibigan na lang sila. Nalilito na ako. Ilang beses na akong nakikipag-break kay Ambet para makabalik na ako kay Sir Chester. Pero masigasig siyang manuyo sa akin kaya ang ending, dahil sa awa ko sa kanya, pinagbibigyan ko na lang din. Pero nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko si Sir Chester. Nanghihinayang ako sa mga magandang samahan naming dalawa na dahil lang sa isang impulsive decision ko ay nasira. Gusto kong mag-take ng risk at kunin ang offer ni Sir Chester na trabaho. Nang magkasabay namin na tuparin na ang mga pangarap namin habang malaya pa siya. Pero hindi ko rin kayang saktan si Ambet. Ano po ba ang gagawin ko? Who will I choose? So, bago ako magbigay ng opinion, tawagin muna natin yung mga nakaitim dito, no, na nanonood sa atin. Baka may isang gusto dyan na magbigay ng payo kay Scarlett. Actually, sabi nga, follow your heart, diba? So, wag na nating hayaang lumalim pa yung pagmamahal ng isa para lang mas lalo pa nating masaktan kung ano yung nabubuong matinding pagmamahal sa kanya. Baka kasi iniisip ni Scarlett, pwede niyang matutunang mahalin si Ambet. Sa panahon kasi ngayon, hindi na pwede yung ganun. At the end of the day, may mga relasyon na ganyan na nasisira din bandang huli. Okay. So, yun lang. Follow your heart. Si Bossing nakaitim ulit, ano? Parang tawa ka ng tawa. Age doesn't matter. Age doesn't matter. Kasi at the end of the day, kayo pa rin na magsasama eh. Kaya lang nahihiya nga siya, baka raw ma-judge siya. Tapos, di ba? Kaya nga sila ang dalawang magsasama, so dapat hindi nila pinakikinggan yung mga nasa likod nila. Okay. Kasi wala namang maiaambag yung mga ibang tao sa relasyon nila. Okay. Kung mahal mo, ipaglaban mo, ganun. Okay. Kaya lang, hindi siya matapang eh. Kaya paano mo malalaman na siya na kung hindi Tama. mo ipaglalaban? Kung hindi mo ipaglalaban. Okay. Oh. Punta ka rito sa Simon's Place. Tuturuan ka ni Direct Nix kung paano mamili.
Na-inlove siya sa prof niya. Tapos may manliligaw siya, pero dahil nga ayaw niya yung ma-issue sa prof niya, pumatol siya dun sa classmate niya. Kaya lang, hindi niya naman mahal yung classmate niya. Ngayon, gusto niya pumunta sa prof niya. Na-realize niya na mas mahal niya yung professor niya. So ano? Para sa akin, piliin niya na lang yung pangalawa. Kasi hindi mo naman napipiliin yung pangalawa kung gusto mo talaga yung una eh. Kaya ka nga nagmamahal para mag-take ka ng risk. Kung di ka mag-take ng risk sa kanya, di wala din. Wala namang una, walang pangalawa kasi sabay sila eh. Sabay yun eh. Parang yung isa nanligaw, yung classmate nanligaw, si professor naging close friend niya. Ayaw umamin. Yun. Piliin niya pa rin yung pangalawa kasi since hindi nga siya makaamin doon sa prof niya, pumili pa din siya doon eh. Choice niya na kausapin pa din yung nanliligaw sa kanya, knowing na gusto niya na yung guy. Di ka naman na magkakaroon ng isa pang pagpipilian kung gusto mo na talaga isang tao na yun. Kumbaga natakot siya mag-take ng risk. At the same time, betrayal na yun sa niya, sa feelings niya kasi pinili niya pa rin yung pangalawa. Okay. Okay. Nagugulat ako pero para sa akin kasi babae siya, tapos bata pa siya, naghanap siya ng kasing edad niya. Naghanap siya ng kasing edad niya para mahalin kasi masyadong matanda yung professor niya at bawal pa sila. Ginawa niya lang yung tama. Okay. Yun lang yun. Ginawa niya lang yung tama. Ayos. Sa akin, opinion ko, pipiliin ko yung may gusto sa akin sa una. Kasi di naman siya magkakagusto sa isang tao kung wala naman siya nakikitang tama yung ginagawa niya. Tsaka bilang isang lalaki, para din naman sa kanya yun eh. Kung talaga mahal niya isang tao, ipaglalaban niya. Pero kung hindi niya talaga mahal niya isang tao, hindi niya ipaglalaban. Pero kung may chance siya na patunayan na mahal siya, ipaglalaban niya. Kung mga desisyon niya, kung may mga pasbasa o ganun. Kasi bawat oras yan, iwasan natin yung pagkatalo natin about sa mga pas natin. Kasi matagal yun, bago ang nakilala niya, nagkaroon na siya ng mga pas. Kaya mas maganda, intindihin na lang natin yung mga pagkasama natin ngayon. Okay. So yun, maraming salamat. Galing, galing. Okay, so ako naman ganito. Whether sino man ang iyong piliin, it's your decision. No, Scarlett. Una sa lahat, yan yung nagiging common mistakes natin lagi kasi nagmamadali tayong magkaroon ng karelasyon. Di ba? Biruin mo, you're only a Gen Z. No? Napakabata mo pa. You have so many choices in the future. Pero, kasi ganito yan eh. Maaaring ma-develop ka, maaaring hindi ka ma-develop kay Ambet. What if hindi ka ma-develop? So, sino magsasuffer doon? Dalawa kayo ni Ambet. And si Ambet, dinideprive mo siya na makakuha ng ibang love na totoo. No? Equal sharing. Di ba? Then, ito namang si Professor, ako hindi naman ako masyadong kay Professor kasi hindi naman siya umaamin eh. Di ba? Maybe later on, baka mamaya, kaya hindi umaamin kasi may boyfriend ka. Ito nung una, bawal kasi sa school, di ba? So, kaya hindi siya umaamin. Nung pangalawa, nag-resign siya. Medyo may konting ba't siya nag-resign? For a very stable job, para mag-resign ka, isang question yun. But, dahil hindi siya umaamin, hindi mo rin mako-confirm yun. Ang sa akin, you choose yourself. Why not become single? For the meantime. Kesa sa ikaw ay tinatali mo yung sarili mo at pinipilit mo yung sarili mo sa isang relasyon na alam mong pinatulan mo lang dahil sa pangangailangan mo o dahil sa awa mo. You are both being unfair to yourself, to your partner Ambet, and to your Professor Chester, or kung sino man ang pwedeng pang dumating sa buhay mo na magiging totoong nagmamahal sa'yo. No? Sa akin naman, nasa sayo pa rin yan. If you want to continue with Ambet's relationship, na gano'n, na one-sided, ikaw lang yung mahal, hindi mo ma-reciprocate, bahala ka. Pero, yung pain, babaunin mo rin kasi yan eh. Yung pain.
Babaunin mo yan. Alam mo, meron akong mga naging friends na 10 years, 20 years nang magkarelasyon, pero sa totoo lang, hindi talaga nila mahal yung na-develop na lang sila. Hindi nila talaga mahal sa umpisa, na-develop na sila. Later on, nauwi rin sila sa hiwalayan. Meron pa nga dyan ng mga dahil sa high school reunion, diba? Maraming nasirang relasyon. Diba? Bakit? Kasi may mga panahon na talagang pumapasok lang tayo kasi sa relationship dahil sa pangangailangan. Which is not good. Which is not right. Pasok ka sa relationship dahil mahal mo yung tao. At mahal ka rin niya. Hindi yun dahil sa kailangan mo lang siya, nakakatulong siya sa'yo, nakukomfort ka niya, and at the same time, nakakalimutan mo yung iniwasan mong tao na mahal mo. Dahil nga, natatakot ka na ipaglaban yung feelings mo. Dahil hindi siya traditional na relasyon. Para sa akin, kahit ano pang edad mo, kahit ano pang gender mo, kahit ano pa yan, kung mahal mo siya, mahal mo siya. Pero question din kasi kung mahal ka ba talaga ni Professor kasi nga, never naman siya nagtapat sa'yo. What's the best thing to do? Choose yourself. Love yourself. Enjoy yourself. Diba? Kasi pag minahal mo yung sarili mo, later on, darating ang tamang tao na magmamahal sa'yo. The first person who will love you is yourself. Whether si Ambet Ulian, whether si Sir Chester mo, or whether another new person na darating sa buhay mo, saka mo lang ma-attract yung taong tunay na magmamahal sa'yo kung mamahalin mo muna yung sarili mo. So kung hindi ka masaya sa relationship mo with Ambet, why hold on to that relationship? You can set yourself free. No? Not all the time kailangan mo ng relasyon para mag-survive sa buhay mo. So yun lang. Okay? So dahil dito, ito yung kantang sa akin ay dedicated ko sa iyo. Dahil sabi mo nga, mahal mo si Sir Chester, pero dahil si Sir Chester ay hindi nagtatapat sa iyo at hindi mo rin masyadong napansin, no? Mas pinili mo si Ambet. Na ngayon, nare-realize mo, hindi, mas mahal ko pala si Sir Chester. Gulo niya, no? Pero, so dahil doon, ito ang kanta ko para sa'yo. Ikaw sana ang nauna. Bakit hindi ka napansin? Nandyan ka lang pala sa aking tabi. Ba't hindi naisip na baka ikaw na ang para sa akin? Kala'y kaibigan lang, pero parang nahulog na rin. O paano ba, sinta? Ikaw sana ang nauna, sana'y sa'yo at di kanya. Ang puso ko paano makakawala? Ikaw na siyang pag-ibig ko, puso ko ang gusto'y sa'yo. Ba't ba mapaglaro ang tadhana? Mahal ko. Paano ngayong natali na ang aking puso sa iba, at ang sa'yo'y mayroon na ring nagmamahal? Hiling ko sana'y sa huli sa'yo pa rin mauuwi.
biglang nawawala. O paano ba, sinta? Ikaw sana ang nauna, sana'y sa'yo at di kanya. Ang puso ko paano makakawala? Ikaw na siyang pag-ibig ko, puso ko ang gusto'y sa'yo. Ba't ba mapaglaro ang tadhana? Mahal ko. So maraming salamat po sa lahat ng nakijoin sa atin dito sa Heart Journals Radio Bar live dito sa Simon's Place. And of course, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Minda, kay Ma'am Charo, no, sa atin po mga partners sa Meta Productions at Meta Productions, sa Thunderbox Productions, no, at sa ating mga partners, sponsors, SMDC, Personal Collection, Forever Living, NRPIC, sa Barangay Santo Cristo, syempre sa City Government of Quezon City, kay Mayor Joy. So, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Heart Journals, online sessions at sa buong HGA Barkada. Alam nyo, meron pong advocacy ang Heart Journals. At ang advocacy nito ay ang labanan ng depression. So, kung kayo po ay mayroong mga kwento at kayo sasabog na, no, meron po kaming page. You can message us there. Pwede rin kayong magpadala ng email sa amin. So, tingnan nyo na lang po sa FB page namin. Ang amin pong FB page ay Heart Journals TFS. Pwede kayo mag-send ng messages ninyo doon. Kahit gumamit pa kayo ng inyong mga alias, okay lang. As long as we can comfort you, kung ano yung mga pinagdadaanan nyo dyan, okay lang kami dito. So, susunod po ang ating open mic. Yung mga gustong kumanta, kanta na. O nga pala, meron ako nakalimutan. Yung ating tagline. Ako nga po pala si RJ Guapito, nagsasabing, "My forever, wag kang bitter." Okay? Darating din ang iyong forever.